Oo sir, feeling ko bibigay ulit ang misis niyo sa akin. Sasabihan ko na lang ho kayo kung kailan at saan para masundan niyo kami. Salamat ho sa tiwala. Dear Miss Callie, ang mga katagang yun ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay litong-lito pa rin ako. Marahil karamihan sa inyo ay alam na ang kwento ng buhay ko. Pero alam kong wala pang nakakaalam ng katotohanan sa likod ng karanasan kong yun. At ngayon, handa ko itong ikuwento ng buo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Clarice, 39 years old, at isa po akong surgeon sa isang ospital dito sa Maynila. Mahigit kalahati ng buhay ko dito na umikot. Mula internship hanggang maging consultant. Dito ko rin nakilala ang asawa ko na si Martin, isang cardiologist. Nagsimula lang kami bilang magka-team sa ilang case hanggang sa naging malapit at nauwi sa kasalan. 8 taon na kaming mag-asawa ni Martin. May 2 kaming anak na parehong nasa pribadong paaralan. Kahit pareho kaming busy, sinisigurado naming may oras para sa isa't isa. Si Martin, kahit pagod sa trabaho ay marunong pa ring magpakita ng lambing sa akin. Minsan yayakapin niya ako sa hallway ng ospital o hahalikan sa noo bago pumasok sa consultation room niya. Pagdating sa buhay mag-asawa naman namin, maayos at masaya pa rin kami. Hindi man kasing dalas ng dati ang pagiging aktibo namin sa kama, pero pareho pa rin kaming kontento sa isa't isa. Pareho rin kaming nagka-ehersisyo at inaalagaan ang katawan namin. Sabi nga ni Martin, kahit may edad na ako, pinaka-asset ko pa rin daw ang maliit na bewang at proporsyon ng balakang ko. Aminado ako minsan, may mga pasimpleng humahanga sa akin sa ospital. Minsan, may mag-iiwan ng bulaklak sa office ko o magpapadala ng isang simpleng notes. Pero alam nilang may asawa ko, kaya hindi na lumalampas doon. Masaya ako kay Martin at sa totoo lang wala na akong hahanapin pa. Pero akala ko lang pala yun. Dahil isang araw, matapos ang mahaba at mabigat na operasyon, dumiretso kami ni Martin sa lunch ng surgical ward. 5 oras din kaming nakatayo at halos walang kain nung time na yun. Dahil sa pagod, umupo ako agad sa brown na sofa. Hindi ko na inalis ang hairnet at nakatitig lang sa TV na walang tunog. Pagod ka na love? Tanong ni Martin habang inaabot ang malamig na tubig. Ngumiti ako. Grabe yung case kanina eh. Para akong nagmarathon. Wika ko. Kung gusto mo, magpahinga ka na muna sa office mo. Anya. Bago pa ako makasagot, dumating bigla si Noel. Isa sa mga janitor sa floor namin. Nasa mid-20s siya. Moreno, matipuno ang katawan at naka-uniform pa. Medyo pawisan pa ang noo niya. Nung time na yun, halatang kagagaling lang sa pag-aayos ng isang room. Tahimik lang to madalas, pero kilala rin siya sa ospital bilang masipag at laging handang tumulong kahit hindi niya gawain. Galing siya sa probinsya ng Quezon at 3 taon pa lang dito sa Maynila. Ang kwento ng iba, nakapag-aral siya hanggang high school pero hindi na nakapag-college dahil kinailangan niyang magtrabaho para matulungan ang pamilya. May 2 nakababatang kapatid din siyang pinapaaral. At halos lahat ng kinikita niya ay pinapadala niya sa kanila. Good evening po, Doc. Kukunin ko lang po yung basura, sabi niya. Napatingin si Martin sa kanya. Noel, marunong ka pa rin magmasahe, di ba? Nagulat ako sa tanong ng asawa ko. Ha? Bakit love? Ngumiti bigla sa akin si Martin. Para mawala yung pagod mo love. Ako rin mamaya magpapamasahe sa kanya.
Opo, Dok. Sagot ni Noel. Napatingin ako bigla sa janitor at medyo napangiti. Okay, sige. Pero magugas ka muna ng kamay ha. At kung pwede, maligo ka muna bago ka pumunta sa office. Opo, doktora. Sagot niya bago siya lumabas. Makalipas ang 15 minuto. Bumalik si Noel na amoy malinis at may konting cologne. Sumama siya sa amin papunta sa maliit kong opisina. May kortina roon na humaharang sa pagitan ng kama at sofa sa kabilang banda kung saan umupo ang asawa ko at binuksan ang TV. May dala ka bang oil, Noel? Tanong ko. Meron po. Efficacent oil lang. Sagot niya. Okay na yan. Simulan mo na. Tinanggal ko naman ang white coat at nilagay ko sa upuan. Hindi ko tinanggal yung palda at inner top ko. Pero humiga ako ng padapa sa kama. Balikat at likod po ba? Tanong niya. Kasama na rin yung batok. Sagot ko. Ramdam ko yung init ng palad niya habang kinakalat ang langis sa balat ko. Mabigat pero tama lang ang diin ng masahe niya. Napapikit ako nung time na yon at unti-unting gumaan ang pakiramdam ko. Hindi man siya sanay na therapist, may husay rin ang bawat haplos niya. Maya-maya, hindi ko na namalaya na nakatulog pala ako. Ma'am Clarissa, tapos na po, sabi niya. Nagulat ako. Ha? Ang bilis naman. Nakatulog po kasi kayo Mga 30 minuto rin. Paliwanag niya. Napansin kong medyo magaan na ang pakiramdam ng likod ko. Pero napansin ko rin agad na nananakit pa rin ang mga binti ko. Dumungaw ako sa mister ko. Tulog na rin to sa sofa. Pero bukas pa ang TV. Pwede mo pa bang i-massage yung binti ko, Noel? Tanong ko. Pero saglit lang aalisin ko lang yung stockings ko. Tumango naman si Noel, tsaka umatras sa likod ng kurtina. Inangat ko ng konti ang palda ko para alisin ang stockings, tsaka humiga ulit ng padapa. Okay na, sabi ko at nang lingunin ko si Noel. Ay para tong tulala at wala na sa sarili. Nung tawagin ko ulit siya, doon lang siya tila bumalik sa sarili. Tsaka lumapit ulit sa akin at sinimulang i-massage ang binti ko. Mabagal at may diin to. Maya-maya pumikit na lang ako at hinayaan na lang siyang gawin ang inutos ko. Pero habang tumatagal, pansin ko ang unti-unting pag-akyat ng haplos niya sa binti ko. Saglit siyang huminto sa tuhod ko bago muling bumalik sa paa. Para bang sinusubukan niyang basahin ang magiging reaksyon ko kapag gumawa siya ng kalokohan. At ilang sandali lang, tila biglang bumigat ang paghinga ko. Talayo ko mang isipin, pero tila lumampas nga sa limitasyon ang binatang janitor. Pero pilit kong iniisip na baka hindi niya sinadya. Samantala, nasa kabilang side lang ng kortina si Martin. Marahil ay tulog pa rin ang oras na yun. Ilang sandali pa. Nagreklamo na ako dahil mukhang obvious na ang kapilyuhan ng binata. Noel, masyado nang mataas. Mahina akong sabi at pilit pinapakalma ang boses. Pasensya na po. Mabilis niyang sagot, tsaka bumalik sa binti ko. Pero maya-maya lang ay lalong naging mas mapilit ang binata. Imbis na matakot sa akin, para bang sinasadya niyang ipahiwatig sa akin ang gusto niya. At sa puntong yun, napatingin ako sa kurtina. Tahimik pa rin sa kabila. Sa isip-isip ko, alam kong dapat paalisin ko na si Noel dahil iba na ang takbo ng isip nito. Pero iba rin ang sinasabi ng katawan ko. May kung anong puwersa na humihila sa akin para huwag paalisin muna ang janitor. Hindi ko alam kung mas komportable o mas naiilang ba ako. Pero sigurado kong hindi ko makakalimutan ang gabing to. Ikaw
Alam mong nasa likod lang ng kortinang mister ko. Mahina akong sabi habang pinipigilan ang kaba ko. Hindi siya sumagot, pero halata sa mga mata niya ang tuwa. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang nakalimutan ko rin ang lahat ng dapat at hindi dapat mangyari nung oras na yon. Maya-maya, bumaba ako mula sa kama at dumungaw sa kortina. Tulog pa rin si Martin. Nakatagilid at nakatalikod to sa amin. Bago ko pa mapigilan ang sarili ko, napansin ko na lang ang paglapit ni Noel mula sa likod ko. Noel, enough na! Bulong ko. Pero nanatili siyang nakatayo malapit sa akin. Sapat para maramdaman ko ang init ng hininga niya sa batok ko. Matagal ko na pong pinangarap to, Dok. Mahina niyang sabi. Humigpit ang hawak ko sa braso ko nang marinig yun. No, we can't, Noel. Alam mong may asawa ako. Alam mong kasal ako. Pero bago pa ako makalayo, agad akong niyakap ni Noel mula sa likuran. Sa gitna ng tensyon, ramdam ko ang mabilis na tibok ng puso ko. Habang sa kabilang banda ng kortina, mahimbing pa rin ang tulog ni Martin. At sa kabila ng tensyon, bigla akong natauhan ng marinig ko ang asawa ko. Love? Napalingon ako kaagad. Si Martin, gising na't nakatingin sa may kortina. Agad kong tinulak ang janitor sa likuran ko at agad inayos ang sarili ko. Tapos na ba kayo, love? May turn na ba? Nakangiting sabi ni Marvin na walang halong duda sa boses niya. Love, pwede mo ba akong ikuha muna ng tubig? Mabilis kong sambit. Tumango naman siya at saka lumabas ng opisina. Alam kong nasa ground floor pa ang water station at ilang minuto pa siyang mawawala. Nang magsara ang pinto, nagkatitikan kami ni Noel. Walang salitang namutawi sa amin ng oras na yun, pero malinaw ang unawaan sa pagitan namin. Lumapit siya agad at tuluyan akong hiniga sa kama. Hindi ko na tinanong kung ano ang susunod, basta't alam ko, pareho kaming naging uhaw at mapusok sa isa't isa. Aaminin ko, halos mabaliw ako habang nagpapakasawa sa akin ng ibang lalaki. Mas bata at mas ganado kesa sa asawa ko. Sa puntong yun, tuluyan kong nakalimutan ang mister ko. Kahit ilang minuto lang. Umikot ang mundo ko sa binatang janitor. Sa lalaking ni minsan hindi ko naisip na papatulan ko. Pero ayaw ko mang-aminin, mukhang mahihirapan na akong maging normal ulit pagkatapos ng lahat ng yun. Pagbalik ng mister ko, abala na si Noel sa pag-mop ng sahig na para bang walang nangyari. Ako naman ay nakaupo sa may sofa, hawak ang baso ng tubig na iniabot ni Martin, kasabay ng halik niya sa noo ko. Kumusta ang massage, love? Tanong niya. Masarap. Nag-enjoy ako. Simpleng sagot ko habang pasimpleng sumulyap ako kay Noel na abala sa paglilinis ng sahig. Maya-maya, binigyan siya ni Martin ng pera bilang pasasalamat. Nauna, tinanggihan pa niya, pero kalaunan ay tinanggap din niya. Habang paalis kami ni Martin para mag-dinner, nanatili sa isip ko ang nangyari. Pinagsisisihan ko ba? Hindi ko alam eh. Ang alam ko lang, may nagbago sa akin ngayong gabi. Isang lihim na ako lang ang nakakaalam at ng binatang janitor. Kinabukasan, parang normal lang ang lahat. Maaga akong pumasok sa ospital, bitbit ang folder ng rounds ko. Pagdaan ko sa koridor, bumungad agad ang pamilyar na boses. Good morning po, doktora. Bati ni Noel na nakangiti. Hawak niya ang mop. Pero napansin kong saglit siyang tumigil sa paglilinis. Good morning, sagot ko. Pilit kong pinapanatili ang tono ko na parang normal lang. Pero hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang sulyap niya. Yung tipong may lihim kayong dalawa na walang ibang nakakaalam. Habang naglalakad ako, papunta sa my lounge, ramdam ko pa rin yung kakaibang bigat ng kahapon. Lalo na nang makita ko ang mister ko na nakangiti at walang kamalay-malay sa anumang nangyari. Love,
After shift, dinner tayo ha? Alok niya. Oo naman love. Mabilis kong sagot. Pero sa isip ko, naiisip ko pa rin na ang mga haplos na nagpabaliw sa akin kagabi. Makalipas ang ilang araw, nangyayari na halos araw-araw na magkakasalubong kami ni Noel sa hallway o sa storage room. Walang mali siya sa paningin ng iba, pero sa tuwing magtatama ang mga mata namin, para bang bumabalik sa aking isipan yung kaba at init nung gabing yun. Minsan, habang may tinatapos ako sa office, kumatok siya para magdala ng container plastic ng mga basura. Doktora, may kailangan pa po ba kayo? Tanong niya. Pero alam kong hindi lang yun ang pakay niya kung ba't nagpunta siya sa office ko. Wala na. Salamat. Sagot ko. Pero di inaasahang tumagal ang tinginan namin sa isa't isa bago siya tuluyang umalis. Dumating yung araw na may overtime ako at si Martin ay umuwi ng mas maaga. Mag-isa ako sa office nang mapansin kong may dumaan sa pinto. Si Noel, may hawak na bote ng tubig. Baka po nauuhaw kayo ma'am, sabi niya. Salamat. Sagot ko pero habang inaabot niya ang tubig, ramdam ko ang bahagyang pagdikit ng kamay niya sa akin. Panandalian lang pero sapat para bumilis ulit ang tibok ng puso ko. Pagkatapos noon, mabilis siyang lumabas at naiwan akong nakatingin sa pinto. Alam kong hindi dapat o hindi ko dapat hinahayaan na bumalik pa ang kahit anong nangyari sa amin. Pero sa bawat maliit na pagkakataon na magkalapit kami o magkalapit kami, mas lalo akong naghihirapan magpanggap na wala lang lahat. Parang may dalawang boses sa loob ko. Isa na nagsasabing tumigil na at isa na pabulong pero mapang-akit. Wala namang makakaalam. At sa tuwing naririnig ko yun sa utak ko, mas lumalabo kung alin ba talaga yung tama. Hanggang isang gabi, pauwi na ako galing overtime noon nang mapadaan ako sa likod ng ospital at narinig ko ang pamilyar na boses ni Noel. May kausap to sa telepono. Mababa ang tono pero malinaw na malinaw sa pandinig ko. Oo sir, feeling ko bibigay ulit ang misis niyo sa akin. Sasabihan ko na lang kayo sir kung saan. Para mapanood niyo ulit kami. Salamat ho. Natigilan ako nung oras na yon. Kilala ko ang tinutukoy niyang sir. Si Martin. Ang asawa ko. Doon bumalik sa alaala ko. Hindi kaya kising ang mister ko noon nung may namagitan sa amin ni Noel. Hindi kaya nanunood lang to sa amin? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng alaala namin ni Noel, lahat ng sandaling akala ko ay totoo, biglang nagbago ang kulay. Kaya ngayon, tanong ko sa sarili ko, haharapin ko ba ang asawa ko para tanungin kung bakit niya ginawa to o hahayaan ko na lang dahil kahit mali, masarap pa rin. Sa mga katulad kong nakaranas din ng hindi pangkaraniwang karanasan sa kanilang buhay mag-asawa, alam kong nakaka-relate din kayo sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nagagawang kumprontahin ang asawa ko. Ilang taon na rin ang lumipas. At siguro ayoko nang magulo pa ang buhay na meron kami. Hanggang dito na lamang po ang aking story at lubos na gumagalang. Clarice.